Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu salamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bilis ng araw, no? Sabado na naman. Inshallah. So ngayon, muli dun sa Nawaqidul Islam, yung pangwalong nakid. Ito na nga yung Mudaharatul Musyrikin alal Muslimin. So napahaba yung talakay natin dito kasi napapaloob dito ang maraming usapin. Al-wala wal bara. Yung bukod pa doon nga sa pakikipagtulungan sa kuffar laban sa Muslim. At ngayon naman, umikot yung usapin doon sa mga munafik. Kasi sila ang may pangunahin talaga na ganitong katangian. Ang mga munafik, inihahayag nila ang pananampalataya, pero ang gusto nila ay mapahamak ang mga Muslim. Kaya ang mga munafik mula noong panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanggang ngayon, tahimik lang yan na naghahanap ng pagkakataon na makapinsala sa mga Muslim. Tahimik yan. Pero kapag nandyan ang pagkakataon na mapinsala ang mga Muslim, bigla'y lumilitaw o kaya may kipagtulungan nga sa iba laban sa mga Muslim. May kipagtulungan sa kuffar laban sa mga Muslim o makikipagtulungan sa ibang grupo laban doon sa grupo na kanyang kinamumuhian. No? Minsan nandun siya mismo, kinabibilangan niya yung grupo na yun, pero doon siya makikipagtulungan sa ibang grupo ng mga Muslim laban doon sa kanyang grupo ng mga Muslim kung saan siya nabibilang. Kasi sa totoo niyan, sa mga Muslim, kailangan maaga pa lang matanggap nyo na. Laging may hidwaan sa iba't ibang grupo ng mga Muslim. Kasi maraming pag-aawayan eh. Sa mga Islamic Center, pag-aawayan yung pagpapasyahada, yung da'wa. Kaya pera, pondo. Kaya tayo dito, alhamdulillah, nagdesisyon na rin kami noon pa na Huwag na tayo gumawa ng mga programa sa da'wa. Kasi andyan naman yung parok eh. Sa kanila na yun lahat. So mag-focus na lang tayo sa pag-aaral, inshallah. Sa kanila na lang yun lahat. Para walang, mamaya pupunta tayo, magdada'wa tayo sa bayan. Sabihin nila, teritoryo nila yun. Mamasuntok ko pa. Sabihin nila, teritoryo. May ganyan saan nangyayari yan sa mga Islamic Center. Ba't pumapasok dito, teritoryo namin to? Minsan tama naman. Kasi halimbawa, pupunta sa isang lugar yung yung shahada modus. O pupunta sa isang lugar yung shahada modus. Magugulat talaga yung Islamic Center doon o masjid doon na may mga pinashahada pala. May mga pinashahada na pala. Tapos nagugulat sila. Tapos yun nga, hindi na nila malalaman kung sino yung nagshahada para ma-follow up man lang sana. O kaya wala talagang hindi talaga sila babalitaan. O kaya babalitaan sila, late na, tapos na yung programa. Parang nangaasar na lang, kumbaga. So, maraming pag-aawayan yung mga Muslim eh. Kaya dapat yung yung tao, alam niya yung na lang niya, yung kanyang focus, inshallah. Kung merong Muslim na hindi kailangan makipag-away, hindi kailangan lahat ng bagay pag-awayan. Pwede mong pagbigyan na lang sila eh. Kung may Muslim gusto nyo pagharian yung isang bagay, isang lugar, hayaan nyo na sila doon. Inshallah. Mahalaga yung maayos yung pakikitungo natin kay Allah. Yung relasyon natin kay Allah. Inshallah. Hanggat hindi naman tayo pinipinsala. Sa sumunod na bahagi, may kinalaman pa rin ito sa mga munafik. Yung mga munafik, sinasabi nga ni Ibn Kathir rahimahullah, annal munafikin min hadhihi sifa fa innahum amanu thumma kafaru fatubi'a ala qulubihim thumma wasafahum bi annahum yattakhiduna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Ang mga munafik, ganito sila inilarawan ni Allah. Mananampalataya sila tapos mawawalan sila ng pananampalataya at magkukufur uli. Na maaring yung mga munafik, kumbaga hindi naman sila totally nagpapanggap din na may iman. Maaring ang ilan sa kanila, nagkakaroon din ng iman sa kanilang mga puso. Pero kalaunan, nare-realize nila
may pakinabang din sa kawalang pananampalataya, kaya hindi sila tuluyan nga na nananampalataya. Iniisip nila, kumbaga, nasa gitna lang sila para pareho nilang papakinabangan ang Islam at ang mga Muslim. Kaya nga, doon sa isa pang ayat tungkol sa mga munafikin, sinabi ni Allah, yung mga munafik daw, kumbaga, nasa gitna, palipat-lipat, hindi siya kakampi nito at hindi rin naman siya kakampi nito ng tuluyan, kumbaga. So, merong ganong munafik. Pero syempre, meron ding munafik na iba, kakampi talaga sila ng kuffar, nakabantay lang sila sa mga Muslim. Pero merong mga munafik yung naghahanap lang ng pakinabang, so pareho silang, kakampi sila pareho kung saan sila makikinabang. Ganito sila inilarawan ni Allah. At yun nga, dahil sa kanilang kasamaan, na nililin lang nila ang mga Muslim, at syempre nililin lang nila si Allah. Tinatangka nila na linlangin si Allah. Yung nga sabi ni Allah, di ba? Yukhadi'una Allah walladhina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Yung mga munafik, tinatangka nila na linlangin si Allah at ang mga mananampalataya. Pero wala silang nililinlang liban na lamang sa kanilang mga sarili. Kasi alam ni Allah, kilala sila ni Allah. Yung mga munafik, maaaring mapipinsala nila ang mga Muslim, pero si Allah hindi nila mapipinsala, hindi nila malilinlang. Wala silang nililinlang liban sa kanilang mga sarili at hindi nila ito nalalaman, hindi nila ito napapansin. Doon sa mga aya na wama yash'urun ang dulo, nakakabit ito na kaugnay doon sa pagkakatakip sa kanilang mga puso. Kasi ito ang kahulugan kapag sinabi ni Allah na tinakpan na ang puso ni Numan. Katulad doon sa Suratul Baqarah uli, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawa. Si Allah, tinakpan na ni Allah yung kanilang mga puso at ang kanilang mga pandinig. At sa kanilang mga mata ang tabing. May tabing ang kanilang mga mata. Ibig sabihin, hindi na nila mararamdaman. Hindi na nila mararamdaman na mali pala sila. Hindi na nila nare-realize, hindi na nila napagtatanto na mali pala sila. Basta alam nila tama sila sa kanilang mga ginagawa at yun yung pinaka masahol nga na parusa. Yung hindi pagtanggap ng gabay na tinakpan ni Allah ang kanilang mga puso o tumigas na ang kanilang mga puso na hindi na ito tumatanggap ng gabay. Ngayon itong katangian na ito ng mga munafik dahil dito sila ay nakikipagtulungan, nakikipag-alyansa sa mga hindi mananampalataya sa halip na sa mga mananampalataya. O maaaring direkta, nakikipagkampihan talaga sila sa kuffar laban sa mga mananampalataya. Bima'na annahum ma'ahum fil hakika. Sa kahulugan ng mga munafik, kakampi talaga sila ng kuffar. Kakampi sila ng kuffar. Ngayon, kapiling sila ng mga Muslim dahil lang sa pakinabang. Doon kasi sila nakatira o sa lugar ng mga Muslim, meron silang papakinabangan, libreng bahay, halimbawa. O doon sa mga Muslim, pwede nilang iwan doon yung mga anak nila habang sila nagbubuhay binata, buhay dalaga. Iwan nila yung anak doon. May ganyan eh. Iwan nila yung magulang nila sa lugar ng mga Muslim para sila walang alalahanin. Mangyayari yan at nangyayari nga sa mga Muslim at sa mga munafik kumbaga. Hindi lang dito, pati sa ibang lugar. So meron kapapakinabangan kasi. Doon sa Madina, halimbawa, yung mga munafik doon, nagpapakilala lang silang Muslim kasi nga may papakinabangan. Sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Madina, dumami na yung mga jihad. At tuwing nang magbabahagi, di ba tinalakay natin kagabi yung distribution ng ganima? 1/5 ng ganima mapupunta sa pinuno ng mga Muslim. At bibigyan niya yung mga tao mula rito. Meron silang papakinabangan mula doon. Kaya nagtitiis sila sa Madina. Kaya kapag darating na yung kuffar, halimbawa yung Quraysh, dumating sa Badar, Quraysh dumating sa Uhud, ang Quraysh dumating sa Khandak, yung mga munafik nanginginig, natatakot kung anong gagawin nila kapag dumarating ang Quraysh. Kaya nga doon sa Uhud, umatras talaga sina
Abdullah bin Ubay bin Salul. Umalis sila. At ganoon din sa Khandak, hindi masyadong nakiisa si Abdullah bin Ubay bin Salul sa kanila. At doon sa, syempre, sa Tabuk, wala talaga silang ginawang suporta kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So doon sila higit pang nakilala ng mga Muslim. Wala silang iniambag doon sa mga sundalo na pupunta sana ng Tabuk para kalabanin ng mga Romano. Yun nga, bukod sa sila ay nakikipagkampihan sa kuffar sa halip na sa mga Muslim o laban sa mga Muslim, na ito nga ay nagpapakita na sila ay kakampi talaga ng kuffar. وَيُوَالُونَهُمْ وَيُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ. Ito mga munafik, sila ay nakikipagkampihan talaga sa kanila at lihim na nagmamahal sa mga kuffar. Yaquluna lahum idha khalaw bihim, at sinasabi nila sa isa't isa kapag kasama nila yung mga kapwa munafik at kapwa nila kuffar, innama nahnu ma'akum, innama nahnu mustahzi'un. Aya ito sa Quran na sinasabi nila sa isa't isa, kumbaga pinagtitibay nila, ina-affirm nila sa isa't isa, kakampi talaga ninyo kami at kami ay nanloloko lang. Niloloko lamang namin yung mga Muslim. Ginagago lang namin yung mga yan. Kayo talaga ang aming kakampi. Kayo talaga ang aming kakampi. Ganun sila mag-usap-usap. Ngayon nga ay bil mu'minina fi idharina lahum al-muwafaqa. Ngayon nga ang mga munafik, sila ay naghahayag sa mga mananampalataya ng pagtulong o pagsang-ayon. Pero nga sinabi ni Allah, qala Allahu ta'ala munkiran alayhim fima salakuhu min mawalat al-kuffar. Kaya nga sinabi ni Allah, bilang pag-express ni Allah ng hindi niya, kumbaga, pag-express ni Allah ng pagkamuhi sa ugali nito ng mga munafik, ayabtaguna indahumul izza, hinahangad ba ninyo sa mga kuffar ang izza, ang karangalan? Thumma akhbara ta'ala bi anna al-izzata kullaha lillahi wahdahu la sharika lah. At ipinabatid nga ni Allah nang lahat ng karangalan ay kay Allah lamang, nang nag-iisa tulang katambal, waliman ja'alaha lahu. At ito ay makakamit lamang ng sino mang ibibigay ito ni Allah sa kanya. Kama qala fil ayatil ukhra, katulad ng sinabi ni Allah sa iba pang ayat, Surah Fatir, verse 10, man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a. Sino man ang naghahangad ng karangalan, ang karangalan lahat-lahat ay na kay Allah. Hindi ito matatagpuan sa pakikipagtulungan sa kuffar. Hindi sinabi ni Allah, walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minina walakinnal munafikina la ya'lamun. Kay Allah ang karangalan at sa kanyang sugo at sa mga mananampalataya. Pero mga munafik, hindi nila ito nalalaman. Naghahanap sila ng karangalan sa pakikipagtulungan sa kuffar. Sa pakikipagtulungan sa kuffar. Ngayon, yung mga munafik, ang totoo niyan, yung mga taga Mindanao, narinig ko ito ilang beses kapag natatala kayong munafik, parang meron silang stereotype na ang pwede lang maging munafik, balik Islam. Iniisip nila ang pwede lang magiging munafik, balik Islam. Kasi sabi nila, nag-Muslim daw para makinabang. Pero ang totoo niyan, pwede rin maging munafik kahit Maranao, kahit Maguindanao, kahit Tausug, o kahit sino pa man, Arabo. Pwede rin magiging munafik, kahit pinanganak pa siya sa pamilyang Muslim. Kasi maaring may basis yung sinasabi nila. Kasi mas madaling ma-detect halimbawa kung balik Islam, munafik. Kasi nga naman, hindi naman talaga Muslim yun dati. Tapos iniisip nila na nakikinabang lang. O maaaring iniisip nila, balik Islam lang ang pwedeng maging munafik kasi sa sira,
ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, balik Islam naman silang lahat. Yung munafik, yung muhajir, yung ansar, lahat naman sila balik Islam kumbaga. Pero hindi balik Islam lang ang pwedeng magiging munafik. Pwede ring mga tao na ipinanganak na sa pamilyang Muslim o sa tribong Muslim. At yun nga, pangunahin nila magiging katangian nito. Kung sila ay nakikipagtulungan sa kuffar laban sa mga Muslim. Kaya nga, hindi magandang posisyon yung Muslim ay nahuhumaling sa politika. Dapat ang Muslim, ginagamit niya ang politika para sa kapakanan ng Muslim. Kasi pinahintulutan na ang Muslim ay magiging involved sa politika sa isang bansang hindi Muslim na kung saan sila minority rito, pinahintulutan naman. Pero yung magpakalunod ka doon, yung magpakasasa ka doon sa pagiging politiko, ginawa mo ng paraisong dunya, delikado na yun. Yung nga, kung di ka outright o hayagan nagiging kafir, nagiging murtad, so maaring ang iyong puso ay nagkakaroon na ng ilang mga bahagi, ilang mga katangian ng kawalang pananampalataya. Kasi kung titingnan mo, yung mga politiko na Muslim, halimbawa, na gusto talagang manatili sa kapangyarihan, makikipag-alyansa yan sa mga iba pang politiko. Sino bang mas maraming politiko sa Pilipinas? Kuffar din eh. Yung mga political party, kuffar. O sasali yung Muslim doon sa isang political party, halimbawa Liberal Party. O lahat na ngayon ng kanyang interest ay nakasalalay na sa interest ng kanyang partido. At kapag merong Muslim na taliwas sa interest ng kanyang partido, halimbawa meron siyang Muslim makakalaban sa pagtakbo bilang congressman, o ngayon makikipagtulungan na siya sa kuffar laban doon sa kapwa niya Muslim na magiging kalaban niya sa eleksyon. Di nasa mapanganib na siyang kalagayan. Nasa mapanganib na siyang kalagayan. Kaya hindi lang balik Islam ang magiging munafik. Kung may Muslim na merong ganong katangian, posibleng munafik din siya. Kahit sino pa siya. Kahit ano pang angkin niya, sabihin niya, syarif siya o salip. Sabihin niya, apo siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kahit pa pinangalan sa kanya yung pangalan ng bayan, kung may ganito siyang katangian, maaari na nandoon na siya sa nifaq. Hindi lang balik Islam ang pwedeng magiging munafik. Kahit yung isinilang na sa pamilyang Muslim, pwede rin magiging munafik. Ngayon nga, karugtong sinabi, wal maksudu min hada at tahij ala talabil izzati min janabillahi wal iltihai ila ubudiyatihi wal intidami fi jumlati ibadihil mu'minin alladhina lahumun nusrah fi hadhil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Itong aya na ito, ang mga aya na ito, ang buod nito, yung dalawang aya, Suratul Fatir at Suratul Munafikun, nang tinutukoy nga dito ay ang paghihimok sa atin na hahangarin lamang natin ng karangalan kay Allah. At kapag sinabing hangarin ng karangalan mula kay Allah, ibig sabihin sa Islam. Ang Islam ay makakamit natin sa pamagitan, o ang karangalan ay makakamit natin sa pamagitan ng Islam, inshallah. Na yung katulad sinabi ni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, nahnu qaumun adilla fa'azzana al-Islam. Tayo ay nasyon na mahina, tayo ay nasyon na hamak, pero tayo ay naging marangal sa pamagitan ng Islam. At sino mang maghahangad ng karangalan sa iba pa liban sa Islam, ay hinahamak niya ang kanyang sarili. Ang karangalan makikita natin, matatagpuan natin sa Islam, inshallah. Hindi sa pagiging negosyante, hindi sa pagiging politiko, hindi sa pagiging vlogger o ano paman. Nasa Islam ang karangalan. Ngayon ang karangalan, may misconception din dito mga tao. Ang akala nila ang karangalan magkaugnay sa kasikatan. Magkahiwalay na bagay ito. Kasi pwede kang maging marangal na hindi ka sikat. Okay?
Akala kasi nila ang karangalan, dapat sikat ka para masabi na totoong marangal ka. Hindi. Maaring marangal ang tao na hindi siya sikat. At syempre, meron namang sikat na hindi naman marangal. Mas marami nga Sumikat lang kasi natatawa yung mga tao sa kanya. Pero wala namang katuturan ang mga pinagsasabi. Kaya nga, numero 1 na umuubos sa oras ng mananampalataya na dapat sana ginagamit niya sa makabuluhan na bagay sa pagsamba, yung pagbababad niya sa Facebook. Scroll siya ng scroll, ganyan. Lahat na ng vlogger, pinanood na niya. Pero ni isang sura sa Quran, ni isang pahina sa Quran, sa araw na yon na inubos niya kakascroll, hindi niya nagawa. Kasi hindi siya naghangad ng, kumbaga, karangalan, hindi siya naghangad ng bagay na marangal sa Islam. Hinangad niya yun doon sa pagiging updated sa buhay ng iba at sa ginagawa ng iba. Ang karangalan ay na kay Allah. So walang kinalaman ng pagsikat sa karangalan. Maaring marangal ka na hindi ka sikat. At syempre karamihan sa mga sikat hindi rin naman mararangal. So walang kinalaman yun sa isa't isa. Walang kinalaman yun sa isa't isa. So dapat tayo, ang inahangad natin ay ang karangalan sa pamagitan ng Islam. Hangarin natin na may sakatuparan natin ang pagiging alipin ni Allah, na masasamba natin si Allah sa tamang pagsamba at mapabilang tayo sa mga tunay na mananampalataya na mga lingkod, mga alipin ni Allah, na silang mga insyaAllah magtatagumpay sa mundong ito at sa kabilang buhay. Kaya nga ang Ahlus Sunnah wal Jamaah, tinatawag din ito ng mga scholar bilang Ta'ifatul Mansura. Ta'ifatul Mansura, grupo na tutulungan ni Allah, grupo na pagtatagumpayin ni Allah. At hindi sinabi ni Allah, Alam tara ilal ladina tawallaw qauman gadiballahu alaihim, ma hum minkum wala minhum, wa yakhlifuna alal kadhibi wa hum ya'lamun. Sinabi ni Allah doon sa Suratul Mujadilah, verse 14 to 15. So napakaganda yung sura na yun, Suratul Mujadilah. Yung buo nun, kabuuan nun, puro yung tungkol sa al-wala wal-bara. Suratul Mujadilah. So sinabi ni Allah, nakita mo ba yung mga tao na kinukuha nilang kakampi ang iba pa mga tao na kinamuhian ni Allah? Tinutukoy niya rito yung mga munafik. Nakita mo ba yung mga munafik na nakikipagkampihan sa mga kinamuhian ni Allah? Sa kuffar, na hindi sila totally kabilang sa inyo at sila naman hindi totally kabilang sa kanila. Kumbaga nasa gitna sila. Kung saan may pakinabang, doon sila sasama. Kung may pakinabang sa mga Muslim, papakilala silang Muslim. Pero kung may papakinabangan sa simbahan, o nandun din sila sa simbahan, o nandun din sila sa kalaban ng mga Muslim. Na sa kanilang ginagawa na ito, sila ay nanunumpa pa nga. Nanunumpa pa sila. Nanunumpa sila sa mga Muslim, nakasama talaga sila ng mga Muslim, kakampi sila ng mga Muslim. At syempre pagkasama nila kuffar, nanunumpa sila na kakampi sila ng kuffar. So sila ay nanunumpa sa kasinungalingan habang nalalaman nila na sila nga ay nagsisinungaling. Alam nila pero hindi nila inaamin. So yun din yung kahulugan kung bakit sinasabi ni Allah tungkol sa munafikin, wahum la yash'urun, na hindi nila nararamdaman na sila ay nanlilin lang sa kanilang mga sarili. Kaya sinabi ni Allah karugtong nito, sumunod na ayah, A'addallahu lahum adaban syadida. Inihanda ni Allah para sa kanila ang matinding parusa. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Napakasama ng kanilang mga dating ginagawa. At sinabi nga ni Imam al-Bagawi rahimahullah, ang aya daw na ito, nazalat fil munafikin, tawallaw al-yahuda wa nasahuhum wa naqalu asrar al-mu'minina ilayhim. Doon sa sababun nuzul, so itong Suratul Mujadilah bumaba ito sa Madina.
At tungkol daw ito sa mga munafik na nagmamahal sa mga Hudyo at matapat sa kanila. At dinadala ng mga munafik na ito ang mga lihim ng mga mananampalataya patungo sa mga Hudyo. Kumbaga nag-iispiya sila sa mga mananampalataya at dinadala nila ang mga intel nila, ang impormasyon na nakuha nila, dinadala nila sa mga Hudyo. Ito na sina Abdullah bin Ubay bin Salul. Ganyan yung trabaho nila. Wa arada biqaulihi, at ang sinasabi ni Allah na mga tao na kinamuhian ni Allah, gadiballahu alaihim, doon sa sababun nuzul, ang mga tao na kinamumuhian ni Allah, sila ring mga magdubi alaihim, ang mga Hudyo. Mahum minkum wala minhum, ya'ni al-munafikin. Ang mga munafik, hindi sila kabilang sa mga mananampalataya at hindi sila kabilang sa kuffar. Kumbaga nasa gitna lang sila, kumukuha sila ng pakinabang sa parehong panig. Laysu minal mu'minina fid dini wal wilaya, wala minal yahudi wal kafirina. Hindi sila kabilang sa mga mananampalataya sa relihiyon at sa katapatan, at kahit sa mga kafir, hindi sila kabilang sa kanila sa relihiyon at katapatan. Kumbaga, kung saan may papakinabangan, nandoon sila makikipagsiksikan. Katulad nga ng sinabi ni Allah, ito pala, nabanggit din pala rito yung aya, yung sinabi ko kanina, mudabdabina bayna dalik, la ilaha ula'i wa la ilaha ula. Yung mga munafik, nasa pagitan sila ng dalawa. Pagitan ng mananampalataya at pagitan ng kuffar. Hindi patungo sa mga mananampalataya, hindi sila tuluyang kumikiling sa mananampalataya at hindi rin sila kumikiling ng tuluyan o ng kompletong pagkiling sa mga kuffar. Kumukuha lang sila ng pakikinabangan nila sa parehong panig. Ano ba? Balimbing, yun pala, yun yung term doon. Kumbaga balimbing. Kung saan may papakinabangan, nandun sila. Wala silang paninindigan. So katulad ng mga politiko ngayon, yung marami sa mga bumoto para sa impeachment ni Sara Duterte, sa totoo lang, sila rin naman yung mga nakinabang doon sa nakarang administrasyon. Sila yung pinaka nakinabang. Mga dati nilang kapartido, marami sa mga bumoto para sa impeachment ni Sara Duterte. Kasama yung iba pang mga politiko ng Bangsamoro. Bumoto sila. Kasi nakikita nila, may papakinabangan sa pamagitan ng pagsuporta kay Martin Romualdez. Kasi naghahangad yun na maging presidente, sa totoo lang. At si Chis Escudero, kaya niya dinidelay ang impeachment trial ni Sara Duterte. Kasi kapag bumoto sila ng impeachment para sa impeachment ni Sara Duterte, natatakot sila na maapektuhan itong boto nila. Kasi sa totoo lang, nare-recognize nila, kilala nila ang mga Duterte. Hindi nila matatalo ang Duterte sa populism, sa pagiging makamasa, sa magiging malaki ang epekto nito sa kanila. Kaya dinidelay ni Chis Escudero. Kasi maaari, siya mismo gusto niyang i-impeach si Sara. Kasi gusto niya rin maging presidente. Pag ma-impeach kasi si Sara Duterte, mawawala yung matinding kalaban nila sa 2028. So may pag-asa na si Martin Romualdez, si Chis Escudero kung may ambisyon man siya, si Risa Hontiveros kung may ambisyon man siya, lahat sila, mawawala yung matindi nilang kalaban kung ma-impeach si Sara. Pero hindi nila iniisip, kung hindi makakatakbo si Sara 2028 at buhay pa yung ama, baka bumalik pa si Duterte mismo magpresidente. Sana nga, inshallah, para maubos uli yung mga adik. Maubos uli yung mga adik. Yung mga EJK nga, yung laging nababanggit nila, di ba? Yung mga sinasalvage ng mga adik. Ang totoo niyan, kahit mag-imbestiga sila, walang kinalaman ng PNP at ang gobyerno sa pagkamatay ng halos 100% ng mga pinatay doon. Merong quota system noon, pero wala silang mapapatunayan. Kasi marami talaga sa mga napatay, yung mga nagsisigaw ng EJK. Ang pumatay doon yung pusher nila eh. Kasi marami doon, mga runner ng shabu. At dahil nagkakagipitan ng kumilos, mahirap kumilos kasi war on drug eh. Hindi nagre-remit.
Kaya pinapatay ng mga pusher nila. Yung mga runner, pinapatay ng mga pusher nila. Hindi nagre-remit eh. Kumbaga ang gusto nila, solohin na nila yung pera, gamitin sa negosyo, kumbaga para legit na yung trabaho nila, alis na sila sa pagtitinda ng shabu, nagalit yung pusher, yung tinira sila. Yun yung binibintang nila sa gobyerno na EJK daw. Pero totoo niyan, sa Tondo kasi, may dalawa kaming kapitbahay, tinira sa Tondo. Yung kapatid ko yung nagkwento sa akin, tinira yung dalawa. Yun ang kaso nila pareho. Hindi nagre-remit doon sa pusher nila. Tapos ngayon binibintang nila sa gobyerno para lang hindi sila mapahiya na yung anak nila pusher, na yung anak nila runner ng pusher, o ano pa mang may kinalaman sa droga. Ang karamihan sa mga napatay nung talaga, may kinalaman sa droga. May kinalaman sa droga. Hindi yun pinatay ng pulis. May mga nababalita lang kasi, mangilan-ngilan lang, di ba? Mga pinatay talaga ng pulis. Pero ilan lang yun. Ang karamihan doon, mga pusher din ang tumira doon. So, mga balimbing, itong mga munafik. Nabanggit ko lang yung mga politiko ngayon. Kasi kung ano sila ngayon, kumbaga, nakakampi kong kani-kanino, si Enrile. Si Enrile ang unang-unang balimbing eh. Di ba, bumalimbing yan kay Marcos. Kahit saan partido, pwede si Enrile. Si Enrile, di ba? Siya yung defense minister ni Marcos. Bandang huli magugulat ka, siya na yung namumuno sa EDSA Revolution. Di ba? Balimbing. Mas okay pa si Lacson eh. Si Lacson, nung iniwan niya si Erap, mangyak-ngyak pa si Lacson noon, 2001. Nagpaalam siya ng maayos kay Erap. Tapos nung nawala na si Lacson kay Erap, siya yung chief PNP noon eh. Hindi naman siya kumampi din sa kalaban, doon sa EDSA 2. Wala siyang kinalaman doon. Pero si Enrile, siya yung hitman ni Marcos, tapos bandang huli, siya rin namumuno ng EDSA Revolution. Bayani na. Balimbing. Talaga. Ganun na ganun yung mga munafik. Kumbaga. Ganun na ganun sila. Kaya nasingit ko lang yung tungkol sa nangyayari ngayon. Actually, yung kay Sara, hindi kailangan ng impeachment eh. Yung binibintang nila kay Sara Duterte, yung intelligence fund, yung confidential funds na yun, na nawawala. Tapos yung mga binitawan niyang salita laban kay Marcos, kay Lisa Araneta, kay Martin Romualdez, unbecoming, di ba? Sabi niya, papapatay niya yung mga ito kapag pinatay siya. Unbecoming. Pero hindi kailangan ng impeachment yun eh. Ang dapat doon, ombudsman. So, ombudsman nila dinala yung kaso. Gusto nila talagang ma-impeach si Sara kasi nga, para hindi na makakatakbo kahit kailan. Kasi matinding kalaban nila sa politika talaga. Ngayon ang mangyayari, kapag matuloy ang hearing sa Senate, ang magiging abogado ni Sara, si Duterte mismo, si Digong, at yung biyenan niya, si Lucas Carpio. Kasi puro sila abogado eh. Yung biyenan niya kasi, yung asawa niya si Manases, si Lucas Carpio yung tatay, puro abogado yung angkan nun. Si Justice Carpio, pinsan nila yun. Yung dating ombudsman, si Conchita Carpio, pinsan din nung tatay, pinsan din nung biyenan ni Sara. So magiging maganda yung labanan ngayon, kumbaga, sa Senate. Si Marcoleta, tatakbo rin ka partido nila. Okay din si Marcoleta. Yun nga lang, na siya ngayon eh, na nagtatalo sila ng yung Coast Guard. May punto naman si Marcoleta kasi sa mga mapa, wala naman talaga binabanggit West Philippine Sea. Kasi maaaring hindi pa updated yung mga mapa. Pero yun lang yung tinutukoy niya. Pero minamasama siya ngayon eh. Pinalalabas siya na pro-China. Yun yung nila, binibintang nila sa mga kalaban nila. Tapos mamaya, pag yung Duterte bumalik na naman sa kapangyarihan, yung mga nag-impeach kay Sara, babalik na naman yun sa poder nila. So ganito sila. Ganito yung mga munafik, mga balimbing. Sila yung mga balimbing. So itong mga munafik, ito panghuli na ngayong araw inshallah. So sinasabi nila doon Surat Al-Hashr nga, verse 11, Alam tara ilal ladina nafaku, yakuluna li ikhwanihim alladina kafaru min ahlil kitabi la in ukhrijtum la nakhrujanna ma'akum. So sinasabi ng mga munafik, di ba yung mga munafik lagi silang kasama ng mga Muslim?
Ngayon, kapag kausap na nila yung kuffar, sasabihin nila sa mga kapatid nila na hindi nanampalataya, tinawag sila magkapatid ni Allah. Tinawag sila ni Allah na magkapatid, yung munafik at kafir. So, kapag kausap na nila yung mga kafir na kabilang sa Ahlul Kitab, lalong-lalo na yung mga Hudyo, pinapangako ng mga munafik, kapag pinalayas kayo ng mga Muslim sa Madina, kapag pinalayas kayo ng mga Muslim sa Madina, ang tinutukoy dito kasi sa Suratul Hashr, yung pagpapalayas doon sa Banu Nadir, pagkatapos ng labanan sa Uhud. Di ba sa Uhud, umatras sina Abdullah bin Ubay bin Salul, hindi sila tumulong doon. At yung Banu Nadir, nakikipagsabuatan sila sa Quraysh, malinaw, pero ipinangako ni Abdullah bin Ubay bin Salul sa kanila na kapag pinalayas kayo ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Madina, tutulungan namin kayo. Tutulungan namin kayo. Pero nga, tuluyan lang napalayas ang Banu Nadir sa Madina. Wala namang ginawa si Abdullah bin Ubay bin Salul. So sinungaling. Kumbaga, binuyo lang nila yung mga Hudyo, pero hindi naman talaga nila tinulungan. Pinahamak lang nila lalo. Ipinahamak pa nila sa totoo lang. Yung nga sinabi nila, kapag pinalayas kayo, sasama kaming lalayas kasama ninyo. Wala nuti'u fikum ahadan abada, at hindi kami tutulong sa sinuman laban sa inyo. Pero nga, nang sinalakay na ng mga Muslim ang Banu Nadir pagkatapos ng Uhud, kaya sa totoo niyan, nung natali mga Muslim sa Uhud, di ba? Nakarecover sila agad. Nakarecover sila agad. Nung natalo sila sa Uhud, isang gabi lang, nagpahinga lang silang konti, babalik na sila sa Uhud. Pero wala na doon yung Quraysh, nagmamadali silang umalis din. Kaya nung nalaman nila na may sabuatan yung Quraysh at ang Banu Nadir, yung Nadir na yung sinalakay nila. Nakarecover sila kaagad doon sa Uhud. Kaya hindi major na pagkakatalo, sa totoo lang ang Uhud. Wala itong epekto sa bansa ng mga Muslim sa Madina. So sabi ni na Abdullah bin Ubay bin Salul, lalayas din kami kasama ninyo kapag pinalayas kayo, at hindi kami tutulong kahit kanino laban sa inyo kahit kailan. Wa in qutiltum lanansurannakum, at kung kayo ay lalabanan ng mga Muslim, tutulungan namin kayo. Pero walang nangyari na kahit ano na ganito. Nung sumalakay ang mga Muslim, wala, nakatago sina Abdullah bin Ubay bin Salul at nagmamaang-maangan, itinatanggi nila na nag-usap sila ng Banu Nadir. Wallahu yashhadu innahum lakadibun. At si Allah ay sumasaksi na mga munafik nga, sila ay mga sinungaling. Sila ay mga sinungaling. Mga ano nga talaga. Kumbaga, ginagamit lang nila yung mga Hudyo. Ginagago lang din nila yung mga Hudyo, waliyadu billah. May isa pang balimbing ngayon hindi lang si Enrile. Si Gloria. Si Gloria mismo. Kasi noong 2022, kaya nabuo yung alyansa ni na BBM, ni Bongbong at si Sara. Si Gloria ang ano talaga niyan, yung bumuo niyan, si Gloria. Ngayon hindi natin alam, baka bandang huli, lahat ng nangyayari itong kaguluhan, si Gloria makikinabang. Kasi bandang huli, baka siya pala talagang tatakbo ng 2028. Si Gloria. Siya pa nga yung yung Hello Garci. Siya yung maraming hocus-pocus si Gloria. Napakasama ng tao na yan. Yung panahon ng pagiging presidente niya, ito yung mga panahon na nire-raid yung mga Islamic Center. Yan, pati si Isa, na-wanted pa sa CIDG yan. Yun yung panahon niya, panahon ni Gloria. So maaring lahat ng nangyayari ito, si Gloria rin yung nasa likod nito. Kasi siya yung bumuo ng alyansa nila ng 2022. Mamaya, si Gloria na naman pala ang presidente. Waliyadu billah. Siya na naman ang presidente. Waliyadu billah. Sa tutuloy natin ito, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.